Magandang araw aking mga patawan. Madalas ako makakatanggap ng katanungan at parati itong dalawang tanong. Pag nasagot ko yung isa, susunod ka agad yung pangalawa. Ang unang tanong ay, ilang watts ba ng solar panel, Sir JF, ang kailangan ko para sa aking battery bank? Kunyari, 100 amp hours, 250, o ano man, ano? At pagkatapos kung masagot yan, susunod ka agad itong pangalawa. Parati itong magkasunod. At halos linggo-linggo meron akong natatanggap na ganitong katanungan. At ito ang pangalawang tanong. Ilang amps naman ng solar charge controller ang aking kailangan? So panahon na siguro para sagutin natin yan. Kung kaya naman, ang tutorial na ito ay pinamagatan kong o tinawag kong Solar Triad Calculation. Part 1, kasi may mga susunod pa tayo nito. Kung meron kayong nakikitang pop-up dyan sa itaas, sa upper right corner, yan ay ang susunod na video. Otherwise, meron din mga video links sa ibaba ng video description. Okay, may battery bank tayo at dapat nating masiguro yan na yan ay mapupuno sa buong maghapon. At para mapuno yan, kailangan natin na solar panel. Solar panel na dapat kalkulado angkop sa capacity ng battery bank. Okay? At yung ating solar panel dapat ay match din sa ating solar charge controller. Kasi pag yan dalawang yan hindi nagmamatch, malaki yung solar panel kaysa solar charge controller, maaring masira ang ating solar charge controller. Kung maliit naman ang solar panel at malaki ang SCC, okay lang. Kaya lang, hindi naman mapupuno sa maghapon ang battery bank. At ang ating SCC o solar charge controller, kailangan match din yan sa ating battery bank capacity. So kaya tinawag ko siyang solar triad calculation. Dahil ang tatlong ito ay may relasyon sa bawat isa. Kapag ito ay mali ang pagka-calculate o pagka-configure, ang tawag namin dito ay misconfigured setup. Kumbaga naalala ko yung lolo ko, at sabi niya, dispalinghado. Dispalinghado ang setup. Ngayon, kapag dispalinghado, ang battery bank, kung maliit yung solar panel mo, yung battery bank mo, parating depleted o discharged. At alam naman natin, sa mga lead-acid type batteries, na kapag matagal siyang nadideplete o na-discharge, napabayaan, hindi nakatanggap ng charge na matino mula sa solar panels, ay nauwi yun sa premature death. Isa yan sa pinakadahilan kung bakit nasisira ang lead-acid deep cycle batteries dahil matagal na napabayaang nakadiskarga. Ngayon, sa mga lithium type batteries naman, ito ay potential threat na mapaiksi ang life cycle ng mga lithium batteries. Okay? Tapos ito ay tinatawag nating sayang ang investment. Parang useless na yung ating setup. Lalagyan mo ng konting load, bababa agad ang voltahe. So yung pagod, yung iyong pera at saka oras na ginugol para buuin ang project o setup ay parang nawawala ng value. Nawawala ng halaga. So kung ikaw ay ready na, siguraduhin na may iniinom ka dyan. Maging kape man. Ako, mahilig ako sa kape. O di kaya ano man na gusto mong inumin. At sa parte ko naman, sisiguraduhin ko na mas lalo nyo maintindihan sa pinakamadali at mabilis na paraan. Merong mabilis at pinakamadaling paraan para dito. Kailangan natin ang ating battery bank na siyang pagbabasihan para makuha natin ang ating kung ilang amps ang SCC at kung ilang watts ang gagamitin nating solar panel. Pero bago tayo magpatuloy, first things first, meron tayong mga bagay-bagay na dapat alamin. Ang una natin gagawin ay kailangan nating basahin at ifamiliar ang data sheet ng ating mga cells o battery na gagamitin. Okay? May tatlong basic tayo na dapat ifamiliar doon at saka kung maaari, imemorya natin yun. Madali lang naman to eh. Ang unang-una ay C-rate. Ang C-rate ay charge at saka discharge current. Mamaya-maya, sasagasaan natin ng konting detalye yan. Ang pangalawa naman ay yung battery bank nominal voltage. Kung ang system mo ay 12 volts at ang gamit mo ay lithium iron phosphate, ang nominal voltage niyan ay 12.8. Sa 24, i-multiply mo yan by 2. Okay, sa 48, i-multiply mo yan by 4. Pag lead acid naman ang gamit mo, ang 12 ay 12. So, ibig sabihin, straightforward lang. 24, 24, 48, 48. Ang pangatlo ay ang battery bank capacity in amp hours. Importante yan, tatlong yan. At magagamit natin yan o babalikan natin yan sa ating video later on. Okay, meron tayong battery bank
Ang example sa datasheet, kung ano ang itsura ay ganito. Sa specs niya, no? Meron tayong product name, lithium iron phosphate, 12 volts 4S. Charging voltage ay 3.65 per cell or 14.6 kung 12 volt system yan. At nominal voltage natin ay 3.2 per cell, 12.8 kung 12 volt system. Yan yung sinasabi ko kanina, no? At rated capacity, dahil ang gagamitin natin dito sa ating tutorial ay 100 amp hour. Kung ang iyong baterya o cells na gagamitin ay nasa 200 amp hour o di kaya 50 o 150, yun ang gamitin mo sa kalkulasyon mamaya-maya. Ang charge current natin, ito na yung C-rate, papasok 1C. Ito ay halimbawa lang. At ang discharge current ay 1C din naman. Ang life cycle nito ay merong 6,000 times sa 80% depth of discharge, DOD. So ito ay halimbawa lamang kung ano ang nilalaman ng datasheet o di kaya specs ng battery o cells na gagamitin natin. Sa lead acid, meron din ganito, pero hindi ka parehong-pareho nito. Tingnan nyo rin ang specs ng inyong lead acid battery. Ang titingnan natin dito ay ang nominal voltage, tulad na sabi ko kanina, no? Kabisaduhin natin yan. Yung capacity, madali lang naman tandaan itong mga ito, no? At yung charge at saka discharge current. Okay, sagasaan natin ng konti o itakal natin ng konti ang C-rate. Kung ang battery bank na gagamitin natin ay merong 100 amp hour na capacity, ito ang pagkalkula ng C-rate. Ang 1C ay katumbas ng 100 amps na charging current sa loob ng isang oras. At ang 2C ay katumbas ng 200 amps na charging current sa loob ng 30 minutes or 30 minuto. Ang 0.5C naman ay katumbas ng 50 amps na charging current sa loob ng 2 oras. Kung ito ay hindi masyadong malinaw para sa inyo, meron akong tutorial dyan na nagpop up dyan, I-click nyo po yan o di kaya naman sa ating video description, may mga link din po dyan tungkol sa C-rate. May part 1 din po yan, saka part 2. Panoorin nyo po yan at ang aking approach dyan ay masyadong basic, pangmasa para maintindihan ng lahat. Punta na tayo sa ating SCC calculation. Ang pagkuha sa SCC amp rate natin ay ganito. Dapat nating ibase sa capacity ng ating lithium iron phosphate o baterya na gagamitin. Sa halimbawa natin dito sa tutorial, meron tayong 100 amp hour na capacity. So, tandaan natin yan, So, tulad na sabi ko kanina, kung meron kayong 150 amp hour, 200 amp hour, or 50 amp hour, yun ang gamitin nyo sa kalkulasyon. Eto na tayo sa ating formula. Okay, ginawan ko ito ng simpleng formula para lang maunawaan ng lahat. Ang SCC amp rate is equal to battery bank capacity in amp hours divided by average peak sun hours. So, ganito yan para mas malinaw. Okay, SCC amp rate, tapos yung ating battery bank capacity at ito namang average peak sun hours ay ayon kay Google sa Pilipinas, meron tayong 4.5 to 5 hours a day na peak sun hours, Ngayon, sinubukan ko yung 5 hours saka 4.5. Talagang nag-conduct na ako dyan na actual experiment. Hindi gano'n napupuno ang baterya. Dahil sa mga variables na may sudden changes sa panahon, biglang nagkaulap, biglang uminit masyado, bumaba ang efficiency ng solar panels. So, ang recommended ko dyan ay 4 hours. Kung pinapanood mo ito na hindi ka sa Pilipinas nakatira, kahit na tayo ay Filipino, i-adjust niyo po ito ayon sa inyong lugar na kinaroroonan. Sa 4 hours, okay siya. Masasabi kong standard yun. Saka i-recommend ko na 4 hours. Pero, kami mga professional installer, para masiguro namin ang ma-address yung variables at saka yung iba pa mga voltage drops, power loss, etc. ay ginagawa namin 3 hours ito. Pero depende sa budget mo yan. Siyempre, kapag 3 hours ang calculation, mas malaking halaga yon sa SCC at saka sa solar panel. Sa 4 hours naman, ay okay lang. So, yan ang ating basihan ngayon. Gagamit tayo ng 4 hours sa calculation sa 3 hours. Example sa ating formula. Okay, meron tayong 100 amp hour na battery bank.
Tulad na sabi ko kanina, kung ang battery bank mo ay 50, 150, 200, 280, yun ang gamitin mo sa calculation. Gamitin natin ang 4 hours, i-divide natin yan. Siyempre, ang resulta niyan ay 25 amps, no? Pero bihira o wala naman yata ang 25 amps na SEC. So, ang next available niyan ay 30 amps. Ibig sabihin, yung ating SEC na gagamitin para mapuno ang ating baterya sa loob ng 4 na oras ay 30 amps ang SEC. Tingnan naman natin ngayon sa 3 oras. Ang resulta ay 33.3 amps. So, yan din ay alanganin sa 30, alanganin sa 35. So, next available niyan ay 40 amps. So, 40 amps ang ating gagamitin na SEC. Maliwanag yan, ano? Okay. Ito ang ating solar charge controller. Sa 4-hour sunlight, average peak ang tinutukoy ko dyan, ano? Peak sun hours. 4 hours, 30 amps. 3 hours, 40 amps. Isa sa mga bagay na importante na dapat nating tandaan, ano, ay kapag ang ating system ay 12 volts o 24 volts o 48 volts, dapat ganun din ang ating mga SEC, no, na gagamitin. Pero dahil karamihan ngayon sa mga solar charge controller ay meron silang tinatawag na auto-sensing. Meaning na pag ginamit mo sila sa 12 volts, 24 volts, 48 volts, kusa na sila nag-a-adjust. Kusa nilang nadidetect o auto-sense yung voltahe na iyong setup. Ngayon, ang tanong. Parating may tanong no? At alam ko naman parating may karugtong na tanong yan. Ang tanong ganito, hindi pa sobra ang charging current na kung 30 amps ang gagamitin? Kasi ang 30 amps sa loob ng 4 na oras, 120 amp hour yon. Ang 40 amps na SEC naman sa loob ng 3 oras, ganun din, 120 amp hour. Pero ang battery bank natin ay 100 amp hour lang. Ang sagot dyan ay ganito. Ang current, ang charging current natin sa ating mula sa solar panel saka sa SEC ay hindi naman consistent or constant the whole day yun no? Nakadepende yon sa variables ng panahon. At kapag masyadong mainit ang panahon, bumababa ng konti ang charging current mula sa SEC. Nakadepende rin ito sa performance ng ating mga solar panels. So hindi yan tulad ng AC charger na the whole time ay constant current at saka constant voltage. Kaya rin tinatawag na MPPT dahil ito ay nag-track sa pinaka-maximum power. Ano? Kaya hindi yan tuloy-tuloy na pareho ang current or charging current at saka yung voltage, charging voltage. Di ko alam kung naintindihan nyo yung aking paliwanag. Okay? Kung hindi man, ay balik-balikan nyo lang ang video ito. Ang susunod pa na paliwanag dyan, ang 30 amps o di kaya 40 amps kung masasagad man yung ating solar charge controller, ay mas mababa pa rin ito sa 0.5C na battery C-rate natin. Natandaan nyo kanina, binanggit natin sa unang parte ng video ito na ang 0.5C ng 100 amp hour ay 50 amps. So, ang 30 amps at 40 amps, mas mababa pa rin sa 0.5C. Kaya ko itinuro yung C-rate. Importante kasi yon na dapat pasok doon ang ating charging current. Punta naman tayo ngayon sa ating solar panel calculation. Ito na yung tanong, ilang watts naman na solar panel ang ating gagamitin? At paano naman natin makukuha yon? Ito ay madali-dali lang, ano? Para makuha natin kung ilang watts ang ating solar panel, ay ang ating basyan ay ang specs ng ating solar charge controller. Kunyari, gagamit tayo ng SRNE na 30 o di kaya 40 amps, ano? Meron niyang specification siyempre na kasama. At saka ang example ng specs ay ganito. Ganyan ang itsura niya, no? Okay, hindi ganong nakikita. I-focus natin. Dali natin i-zoom in natin. Sa 30 amps, yan, yung nagbiblink na naka-highlight na yan, ay ito ang mga specs niya. 30 amps sa 12 volts. Tandaan natin ang model ML2430 ay pwede yan sa 12 volts at saka 24 volts. Ito na yung sinasabi kong auto-sensing na pag kinabit mo siya sa 12 volts, automatic 12 volts yung kanyang function. At pag kinabit mo siya sa 24 volts, automatic magiging 24 volts yung kanyang function. So, ang kanyang amp rate ay 30 amps. No? Sa 12 volts, ang supported na solar panel niya na pwede natin gamitin
ay 400 watts. Yan, yung biblink na yan, no? At kapag ginamit natin yan sa 24 volts, pwede tayong gumamit ng hanggang 800 watts na solar panel. Punta naman tayo sa ating 40 amps na SRNE. Yun, nagbiblink na yun, no? Ang ating solar panel na pwedeng gamitin sa 12 volts ay 550 watts. At sa 24 volts ay 1,100 watts. Isa pang bagay na dapat nating tandaan, ang maximum solar input voltage. Ito ay may kinalaman kung ilang solar panel ang pwede mong i-series connection. Kasi alam naman natin na pag naka-series ang solar panel, nagdadagdag yung VOC at saka VMP. Dapat kung ilang solar panel man naka-series, pasok yon sa supported solar input voltage ng SCC. Yan ay tatalakayin natin sa iba pang tutorial. Pinaka-importante dito na ang bawat solar charge controller ay may kanya-kanyang specs. No? Ano ang ibig sabihin? Na maari ang SRNE ang kanyang input support maximum input solar panel voltage ay iba kaysa ASAN at maging ang total power o total watts ng solar panel ay iba sa POWMR, no? Sa Make Sky Blue o di kaya yung FlexMax 80 ay iba ang kanyang specs sa kahit magkakapareho sila na 12 volts o magkakapareho sila na 24 volts, 48 volts, magkakaiba ang kayang suportahan na total watts na solar panel yan at saka yung maximum input voltage na solar panel. Yun ang ating tandaan, ano? Kaya mahalaga na parati nating binabasa yung manual. Nandun kasi yung specs ng ating SCC, ano? Ito ang kailangan nating solar panel watts o wattage, no? Sa 30 amps na SRNE, siyang bida ngayon sa ano natin tutorial, ay pwede tayong gumamit ng 400 watts na solar panel. At sa 40 amps naman na SRNE, 12 volts tayo, no? Pwede tayong gumamit na up to 550 watts. Mahalaga yon na malaman natin. Sa ating quick recap, base sa 4 na oras na average sunlight, gamit ang 30 amps na SCC para sa 12 volt system, meron tayong ganito. Okay? At base naman sa 3 oras, eto naman. Kung maaari ay i-pause nyo ang video at i-capture nyo kung gusto nyo i-capture ang nasa screen para meron kayong reference later on. So, eto ang tanong. Parating may tanong yun, no? The big question. Ang tanong ay ganito, paano sa JF kung meron akong load habang nagcha-charge o nagkakarga yung aking solar setup? Ang sagot dyan ay ganito. I-add nyo po yung total wattage ng inyong load doon sa inyong solar panel na resulta ng ating kalkulasyon at i-divide nyo po yung resulta sa system nominal voltage para makuha natin yung panibagong SCC amp rate. Kung medyo magulo pakinggan o isipin, gawa natin ng example. Parati dapat may example para maliwanag. Okay, ganito. So let's say meron tayong 400 watts na solar panel base sa ating kalkulasyon, ano? At meron tayong 400 watts na load. Okay? So ang resulta niyan ay 800 watts ang kailangan nating solar panel. Ngayon, dahil yung ating SCC ay nakadesign para sa 30 amps lang, no, ng 400 watts solar panel, magpapalit tayo ng SCC. Pero para malaman muna natin kung anong SCC papalit natin o kung magdadagdag man, ay ito. I-divide muna natin yan sa 12.8 nominal voltage. Ang resulta niyan ay 62.5. Ibig sabihin, pwede tayong gumamit ng 60 amps na SCC na isang piraso. Pero ang masasuggest ko ay mag 24 volts kayo kung tataas kayo sa solar panel. Mas magandang configuration, mas mataas ang voltage, bababa ngayon yung charging current. Mas maganda kasi pag higher voltage talaga, no? Kahit ano, saan daanin, mas maganda pa rin ang higher voltage. Okay? Ito yung sinasabi natin kanina na kailangan mo magpalit ng SCC o di kaya magdagdag. Gawin mo siyang dalawa, nakaparallel, ano? Para ma-handle yung additional charging current, no? O di kaya, yun nga, magpalit ka ng from 30 amps to 60 amps, kung 40 amps to 80 amps na SCC. So,
Isang paalalang muli na parati nating basahin o mag-refer sa specification ng SEC na gagamitin natin. At i-match natin yon sa ating C-rate ng battery na gagamitin natin. Yung dalawang yon, yung C-rate ng battery at saka yung SEC amp rate ay dapat magka-match. Hindi dapat na sumobra ang amp rate ng SEC o di kaya ang charging current na mula sa solar panel sa C-rate ng baterya. When I say C-rate, yun yung charging current. Malinaw yun, ano? Congratulations at natapos mo ang video tutorial na ito. At sa mulit-muli ako'y nagpapasalamat sa inyo sa panonood sa aking mga videos at suporta sa aking channel. Sa muli nating pagkikita, ito si JF ang inyong tinatawag na Profesor. God bless.